napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So, what's up mga DDS, mga kabiyaya? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel, Che Guevara TV nga po pala, isang reactor at defender ng Tito Vic and Joey at ng Duterte at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So ito mag-usapan natin, grabe to. Lagi yung sinasabi, lalong-lalo na ni Maring Janet. Lagi yung sinasabi ni Maring Janet na ang mga Duterte vloggers po daw ay mga balahura, mga mapanira, at personal lang mga banat sa mga Marcos daw. So ito, may papanood po ako sa inyong video. Na dito, buhay pa si Tatay Digong, pinatay na. Ngayon dito natin makikita kung sino ba talaga ang balahura at gawa-gawa ng kwento at talagang halos patay na ang mga Duterte sa kanilang galit laban sa mga Duterte. At isingit na rin po natin to, no? Ang alam ko, isa lang ang nanalong pangulo noong eleksyon. Bakit iba ang nasusunod? Grabe. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So unahin natin itong ginawang kagaguhan dito sa kay Tatay Digong. Grabe. Nakalagay, Rest in Peace Rodrigo Bano Duterte. Ngayon, tingnan natin kung sino yung sa atin ngayon sa Duterte vloggers versus Marcos. Sino yung pinakabalahura? 'Di ba kayo? Trending ang larawan na ito sa social media na TikTok na kung saan makikita na tila ibinuburol ang dating Pangulong Duterte. Makikita nyo naman ang nakalagay, Rest in Peace Rodrigo Bano Duterte. Nagmula ang post na ito sa isang troll account sa TikTok na nagngangalang Republic of Minda Clown at ang views nito ay umaakit pa. Sa ngayon ay meron na itong mahigit 100,000 views. Grabe sila kay dating Pangulong Duterte. Buhay pa, pero gusto nilang mawalan na ng buhay. At sa bawat galit na komento ng mga DDS at netizens sa video post na ito, ay ganito lang ang kanyang sagot. Pampa-good vibes lang po. Hirap niyong pasayahin. Wow naman. Putangin ng kung pang pag-good vibes lang yan, edi gawin ko sa iyan. Dapat ginagawa sa iyan o kaya sa pamilya mo. Promise, dun sa nag-post niyan, gawin natin yan. Sa tatay mo, sa nanay mo, kung may anak ka, gawin natin. Tingnan natin kung pang pag-good vibes ba yan. Bobo. Isa na palang pagpapasaya ang gawing nakaburol ang isang taong nabubuhay pa. Alam na ang ganitong style. Dilawan, kaya't ang mga netizens di maiwasan at di mapigilang magkomento sa video post na ito. Alam nyo, galit kayo sa mga Duterte, pero sa lahat ng naging presidente ng bansa ng Pilipinas, siya lang ang totoong nagmahal sa bayan. Tama. At ang kanyang reply, masyakit ba? Kawawa naman kayo. Kahit anong paninira nyo, Duterte pa rin ang gusto ng mga tao. Buhay pa yung tao, pinapaslang nyo na. Grabe naman kayo. What you wish to other, it will definitely happen to you. May naaalala ako, may taong nagsabi, hindi basta tao, parang nasa simbahan pa yon. Nagsabing magkasakit si PRRD. Sa awa ng Diyos. Sino ba yung padre na yon? Ito pala. Ito. Kaso sa ibang video ko dapat gagawin to eh. 'Di ba? Na sinasabi nila si Pastor Apollo Quebuloy ay demonyo.
Bakit yung pari na nakakasapi nyo, pinanalangin niya nga na magkasakit si Tatay Digong? Hindi ba gawain ba ng isang pari yon? Gawain ba ng isang banal yon? Tarantado, gawain ng mga demonyo yon. Grabe ginawa dito, no? Siya po ang namatay, hindi si PRRD. Do not curse Meron pa doon, si BP Sara daw yung namatay, hindi daw PRRD. ang ikaw ang ma-curse. Biblical po yan. Kahit anong galit mo sa tao, huwag ganyan. Dahil baka balikan ka ng sinabi mo. At para naman sa fake news na kumakalat ngayon laban sa mga Duterte, talagang gagawin nila ang lahat na nagsanib persa na nga ang mga kamping, dilawan at mga loyalista para Kaya nakakatawa na nga ngayon no? Kaya ito, hindi ako nagsasawang paulit-ulitin to no, naitatak ko sa isip nyo, lalo na yung sa mga basher dyan, na dating sinusuka ng mga dilawan ng Marcos. Pero ngayon, puta na sip-sip tayo na. Sip-sip tayo ng mga loko, no? Dati galit na galit sila, magnanakaw daw. Wala daw kwentang gobyerno. Naging pangulo, wala daw kwenta. Pati yung burol ni former President Ferdinand Marcos Sr. hindi mapalibing-libing kasi nga hinahadlangan ng mga dilawan, mga pinklawan, no? Pero ngayon nandun na sila, magkakasama na lahat. Di akala talaga natin, ito akala natin nung pagsampa or pagkaupo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagiging presidente ay lilinisin niya yung pangalan ng kanyang ama, ng kanyang yumaong ama, at lilinisin niya yung pang-aabuso, yung pang-aalipusta sa kanilang apelyido, sa kanilang pamilya. Pero ang nangyari, yung mga umabuso, yung mga nangyurak sa kanila, yung mga nang balahura sa kanila noon, kakampi na nila. Diba? Yung inaasahan talaga natin na yan na yung pagkakataon ng mga Marcos para linisin yung pangalan nila. Kaso nangyari, wala. Kung sino pa yung talagang nagmamahal sa kanila, yun yung tinalikuran nila, yun yung mga Duterte. Yung mga talagang nang balahura at halos apak-apakan sila nung mga panahon na yun, yun yung mga kakampi nila ngayon. Nakakaano lang, no? Nakakapanghinayang, no? Akala natin malilinis niya na yung pangalan ng kanyang ama, kaso wala. mapabagsak ang mga Duterte. Nagbigay ng reaksyon at komento ang magaling na influencer na si Mr. Will Talker. Narito ang kanyang buong pahayag, panoorin natin. Mga Lords, maging aware tayo sa mga nangyayari right now. Kasi sobrang naglilipa na ang mga fake news. Grabe. Sobra. Para lang talaga masira, no? Si former President Rodrigo Duterte at para ma-discredit lahat ng mga magagandang nagagawa niya sa kanyang administrasyon. Sobrang desperado na talaga yung iba. Katulad nung kay Franz Castro. Yung ginawa ni Chris Ulo, yun. Yung mga tactic na ganyan. Yun yung mga gawain ng mga tansu dugyot vlogger. Katulad nung may kabit daw si VP Sara, yan, gawain din nila yan. Sabi, yung mga binabato nila kay Tatay Digong, kailangan yung mga Lords i-fact check. Huwag kayo basta-basta agad maniwala kasi grabe, nakakatawa talaga. Una, di ba yung pinapakalat nilang nangako daw si Tatay Digong ng 7 pesos per kilo na bigas. Now, which is, pag i-fact check mo, 7 pesos? 7 pesos per kilo ng bigas? Saan yun? Saan yun? Yung gigil nga naman, mga hype kayo Easy. Easy lang. Ang kasi 7 pesos? Paano yun? Sana sabi niya? si Tatay Digong ng 7
pesos per kilo na bigas. Tangina yun. Na which is, pag i-fact check mo, ang sinabi lang ni Tatay Digong is, i-reduce niya into 7 pesos ang per kilo ng bigas. Oh. Which means, pababawasan niya ng 7 pesos per kilo. For example, Oh, ganito. 45 pesos. So, hindi, para mas maganda, 57 pesos ang kilo ng bigas ngayon, di ba? So, sabi ni Tatay Digong is babawasan niya ng 7 pesos. So, yung 50 pesos, 57 pesos na yon, magiging 50 pesos na lang. Hindi. hindi, walang sinabi si Tatay Digong na yung 50 pesos na kilo ng bigas, magiging 7 pesos na lang. kung ang kilo is, Bobo. let's say, 45 pesos, pababawasan niya ito ng 7 pesos. So, magiging 38 pesos per kilo na lang. O, di ba? Minatimatics natin kasi yung iba, ang bobo. Ang hina ng kompresyo talaga. Mga hype matawa ka na lang bobo talaga. yun. Di ba? Kaya, ang daming biktima ng fake news. Daming biktima talaga eh. Tapos, karamihan pa, Ang daming biktima ng fake news, ang dami ring nagko-content ng fake news. ay, mga utol, gising ba? Dahil dahil sa fake news, napapakain nyo na masasarap yung yung mga pamilya nyo, diri kayo. mga loyalista, hindi nagbabasa. Ano pa, di ba, yung pinapakalat nila na 12 trillion daw no ang inutang ni Tatay Digong sa kanyang term, na which is yung 12 trillion at total na po iyon no sa mga past admin na utang. Isa pa yan, kino-content ni Maring Janet yan. Yung about yun sa 3 trillion na yan. Tutay na, hindi. Yan, ito mo, bistado ka sa katangahan mo ngayong hayop ka. Tanay, ilang administration na yung lumipas dun sa sinasabi niyong utang ni Tatay Digong, oy. Mga gago. And ang fresh utang lang talaga na naiwan ni Tatay Digong pagbaba niya sa pwesto is 6 trillion. Diba? Yun pala natatawa ko kasi, my God, walang kaalam-alam yung iba. Bash lang ng bash, tira lang ng tira. Pero yung kanilang binabato pala, fake news. At yung latest, di ba? Kumbaga may secret deal daw. No, may secret deal daw si China Duterte at ang China. Tapos pinapakalat nila yung article ng Rappler na sinabi daw ng DFA. Pero mga lords, Ito yung sinasabi ko nung nakaraan. Nagawain ni Maring Janet. Utang na, pinapakalat niya yung sa Rappler, oh. May secret deal daw. Secret deal. Utang na, bobo mo talaga. kung babasahin mo naman doon sa article, di ba, hinahanap ko talaga yung mali. Hindi nga kasi ang gawain ni Maring Janet. Ito yung pinakabuong article. Kahit sa Rappler yan. Ay, hindi pala, mali. Halimbawa, post ng China. Ayan, about, may konti lang dun sa Pilipinas, no? May topic dun na konti. Lahat ng nakasulat dun, hindi niya babasahin lahat yun. O kukuha lang siya dun ng kapiranggot na pangbanat sa mga Duterte. Oo. Tapos yung mga inexplain dun sa post na yan, hindi niya babasahin. Ganon ang strategy ni Maring Janet. Tapos, babasahin yung English, tapos tatagalugin niya lang. Kaya ang feeling ng mga nanonood, ang tali-talino niya. Puta, nagbasa, tapos itin-translate lang sa Tagalog, okay na. Ano ba yun? Ang sinasabi nila, hinahanap ko talaga yung kung magsabi ang DFA na ibinenta ni Tatay Digong ang West Philippine Sea. Diba? Hinahanap ko talaga dun sa article, wala namang sinabing ganun. Diba? Mga ano lang naman yun, mga agreements and mga deals na which is
Ganun naman talaga ang ginagawa ng mga past admin, 'di ba? Sa China, 'di ba nakikipag-deal, nakikipag-agreement kasi nga Ang bobo nga niya ni Maring Janet eh. Sita siya ng sita kay Tatay Digong about dyan sa mga agreement na yan. Hindi niya ba alam na tinatamaan niya si Bongbong Marcos? Bobo. Ay, lako, mga fake news talaga kayo. Punta nakala ko dati sa showbiz lang may mga fake news. Pati din pala dito sa politics, no? Dami, no? When you make this Dagdagan pa ng mga ibang vlogger dyan na pa-fake news din. Nakadiri kayo. Kaya panoorin natin to, no? Ang alam ko, isa lang ang nanalong Pangulo noong eleksyon. Pero nagtataka po, kahit din ako nagtataka, bakit parang naging, kung sino ba talaga ang Pangulo. Play natin. when you make decisions, please, it's the good of the country, it's for the next generation. Please, don't make us look like fools and maawa naman kayo sa Pilipino. Kasi binabaliwala ninyo yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin. Yung may reklamo, wala lang, baliwala lang lahat yan. Kasi sayawan lang, party lang, sige, biyahe lang tayo, okay. Biyahe na tayo. Hindi yan sarili nyong alkansya. Kaya mag-ingat po kayo. Dahil hindi lang tatahimik ang Pilipino. Alam na Ito, ang pangalan nito ay ex-senator. Ito. Kusiting kay PBBM, wag mo kaming gawing tanga. President Bongbong Marcos, wag mo kaming gawing tanga. yan. Naghihintay lang ng oras yan. At kung hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo, mabuti ngayon pa lang magkaalaman na. Any advice or appeal to President Marcos on foreign policy? Short advice or appeal. I think the president should read more and learn more. You cannot make logical, intelligent decisions if there's nothing, no facts, no figures between your brains, between your ears. Another point is that when you make decisions, please, it's the good of the country, it's for the next generation. Remember that not all of us have an escape hatch like you do. We do not have billions of dollars stashed away somewhere. We do not have houses in other parts of the world that can be a safe haven for all of us. So please read, learn, go back and find out what happened in history, because if you don't know it, or you don't want to know about it, then you're just bound to make the same mistakes or commit the same mistakes. So remember, we 115 million Filipinos are stuck here. You have the freedom to fly anytime you want. You can have all the jets. You can buy all the houses, the palaces, the mansions that you want. And all the spending money that you could not even finish in how many 100 lifetimes. Please, don't make us look like fools, and maawa naman kayo sa Pilipino. Kayo walang problema eh. Marami kayong bahay sa ibang bansa. Pera. Madali kayo lumipad. Sa pool. Ginawa nyo na yan eh. Sa pool. Lumipad na kayo eh. O, di ba? Sa pool. So, yun lang ang aking masasabi. Kawawa naman po kami. At hindi lang mahihirap ang kawawa. Yung middle class na paunti-unti nawawala. Yung kanilang pinag-ipunan dahil lang naniniwala sila dito sa mga propaganda, sa mga trolls, sa mga TikTok, sa mga... Hindi po yan ang kailangan namin eh. Kasi binabaliwala ninyo yung suliranin ng taong bayan. Binabaliwala nyo, hindi nyo pinapansin. Yung may reklamo, wala lang, baliwala lang lahat yan. Kasi sayawan lang, party lang, sige, biyahe lang tayo, okay. Okay lang sana kung maunlad yung bansa natin. Ngayon, meron pang Maharlika Fund. Di ba? Nakita natin sa Sweden, sa ibang bansa, na lusaw lahat yung pondo. Ang daming mga pera ng GSIS, SSS, o kung ano pa mang government institutions na ilalagay nyo dyan. Hindi yan sarili nyong alkansya. Kaya mag-ingat po kayo. Dahil hindi lang tatahimik ang Pilipino. Alam natin yan.
naghihintay lang ng oras yan. At kung hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo, mabuti ngayon pa lang magkaalaman na. Yun po. Thank you. We have time. Alam nyo, napaka-solid nung sinabi dito ng nito ni ma'am, no? Itong isang ex-senator. Di kahit din ako nagtataka. Kayo ba? Nagtataka rin ba kayo? Nang alam natin, binoto nating presidente si Bongbong Marcos, pero bakit parang si Romualdez ang presidente natin? Na bakit parang si Madam Lisa ang presidente natin? Nung panahon ba na ng eleksyon ng tandem ni BP Sara and Bongbong Marcos, tatlo ba yung binoto nating presidente? Kahit ako nagtataka rin talaga ako, promise. Sa totoo lang, no? Kasi parang parang walang sariling desisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang pinakakawawa talaga dito, tayo. Tayo talaga mga kawawa dito, yung mga magsasaka, yung mga mangingisda, yan. Tapos yung mga tanga-tanga naman, todo paniwala sa mga napapanood. Lalong-lalo dyan sa mga TikTok, sa mga tawag dito, dyan sa ano ba to? Dyan sa Facebook, sa mga post, sa mga vlogger. Sa mga vlogger na tinranslate lang sa Tagalog yung binabasa niyang English. Sa vlogger na lagi na lang nangahambing ng mga wala namang kinalaman dun sa issue. Sa vlogger na puro paawa effect. At sa mga vlogger na puro pa-fake news. Gising-gising ba? Pero may kasabihan, di ba? Sa lalong-lalo na sa pelikula. Ang bida, sa una talaga, aping-apian. Pero bandang nguli, sila talaga yung nananalo. So yan, hanggang dito na lang yung video natin mga kadidis, mga kabiyaya. Ano masasabi nyo at makukomento nyo sa mga napanood nyo rito sa ating YouTube channel. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun po, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.